So, what's up mga momshies? Mami Rafi here with the Grazies, and today, this is the third day that Teta Jamila passed away. Kahapon, inilibing na siya. So, pupunta muna kami ngayong umaga. We'll drop by to Teta's house. So, let's see what will gonna happen today. Okay? Samahan nyo kami. Ayan, mga momshies, we're here now at Teta's home. So, ayan si Nora. Oh, nakita niya yung malaking olives. Mama! Yes, baby? I cannot shake this. No, you cannot shake because their olives is big one. So, you cannot shake it. And it's too high to climb. Ayan. So, napakaganda dito sa view ng bahay nila Teta. I will show you. Ayan. Ito yung view ng bahay ni Teta. Diba? Kung everyday gigising ka sa umaga, yan ang makikita mo. Tapos meron kang ganitong upo ka lang dyan sa umaga, magkakape ka. Napakasarap sa pakiramdam, diba? Ayan. Pasensya na kayo sa mga sampay kasi dito sa village, ito yung likod bahay niya. Teta kasi yan. Nung kami nag-park sa may taas. Ayan na. Yung mga woods na yan, kagamitin for winter. So, quick video lang tayo dito sa bahay. Mamaya rin naman, uuwi na rin naman kami. So, kung makikita nyo yung suot ko, naka full black ang mga kamag-anak, lalo na yung mga first, yung malalapit na family para sa namayapa. They're all wearing full black, lalo na sila mama. Black and itong puting belo. So, sa atin dyan sa Pilipinas, kung may 40 days tayong 40 days din para sa pagluluksa, dito rin ganun 40 days. So ang family naka-itim and merong belong puti pagkalalabas, lalong-lalo na sa labas. Yan ang tradition dito sa village. Yan. Ang mga bata hindi naman ganun sinusunod, pero yung mga malalapit dun sa namayapa, that's what they do. This is my first time to see all what is happening, and really I'm so sad. I'm really sad about it. And especially parang nakakamangha yung pagkakataon nung nangyari yung araw na yung day na pumanaw ang Teta Jamila. Kasi that morning, dumaan sila mama dad sa bahay. And meron siyang mga kinuhang damit na gagamitin nila. And bago sila umalis, meron siyang mga binigay sa akin na damit. Dito ang suot ko. That day, binigay niya to. And nagtataka ko. As in, puro itim siya. Pants, mga sweatshirt, mga panlakad na itim. Binigay niya sa akin. And that day. And after nila dumaan sa amin, dumiretso sila dito kay Teta. Kaya dumiretso sila dito kay Teta. So, pagpaalam ang mama dad sa Teta. Nung dumaan sila dito, gumagawa ng olives na ang Teta. Ang baga, nagpe-prepare na siya nagre-preserve siya ng olives. And yun nga, kinahapunan pagdating ni Firas galing trabaho. Mama, may mogo-mogo. Ito na here, sorry.
pagdating ni Firas galing sa work, siguro baka 30 minutes pa lang siya nakakarating ng bahay, may na-receive siyang call. And dali-dali siyang kumaripas papunta dito. So, sabi niya sa akin, pagdating niya dito, nakita pa niya ang teta na nasa table, gumagawa ng zaitun, which is olives. See, I'll show you. Olives. So, yung olives na ginagawa ng teta, yung binigay niya sa akin. Ngayon, gumagawa pa rin siya. Pumasok ako ngayon sa bahay niya, sa kusina. Andun pa rin yung mga olives na ginagawa na yung table. So, sabi ni Firas, napaka-peaceful nung pagpanaw ng teta kasi nasa table lang siya. Tapos para lang siyang nakatulog. Yun ang sabi niya kasi napaka-peaceful nung pagpanaw ng teta kasi nasa table siya. Parang lang siyang nakatulog bigla habang gumagawa ng olives. So, sila papa nandito. Hindi yun nga. Kasi ang teta wala namang ibang sakit kundi yung sa pandinig lang niya. Hindi naman malakas ang teta eh. As in yung nilalakad niya, yung kabundukan na yan. Umiikot-ikot siya dyan. So, talaga may exercise siya almost every day. Ya Dede, ya Baba. Baba in the picture. Yeah. Nana, no. Don't scare the dog. Don't scare the puppy. Nura. I will. No. Yan si Baba Akram. Yan ang father ni Firas. Ayan, maya-maya tinuwi na rin kami. Kasi kailangan ko rin asikasuhin ng bahay dahil may mga bumibisita din sa bahay. So, yan, we drop by here for a while to visit Teta's house. Dito sa view ng Teta, dito sa may bandang taas, o diba, may rock formation siya. Parang adobe. Ang gaganda ng yung mga malalaking bato na yan. Diyan din sila kumukuha ng mga panggawa sa bahay. Kaya mga bahay dito matitibay. Tapos nakikita niyo yan parang maliit na triangle. Yan. Yan. Ang tawag nila dyan dito, chalet. Yan yung mga parang nire-rent na bakasyonan. Meron kami nakitang ganyan malapit dun sa mountain. Napapalibutan siya ng bundok talaga. Ang ganda, lalo na sa gabi. Tapos napakaraming ilaw. Tapos meron din siyang swimming pool. Ayan. Tapos dito rin habang tinitingnan ko yung site, meron akong nakita dito. Ayan, yung church. Ayan. Ayan. Meron din church dito, Christian church. Ayan. Diba? Araw-araw ganito makikita mo yung view, yung simoy ng hangin. Hindi nakakasawa. Para ka lang nasa Baguio. Diba? Ngayon pa lang napakalamig na good luck na lang sa winter. It's around 3 o'clock na ng hapon. Bumili lang si Firas ng lunch. Dito kasi talagang late na mag-lunch, around 3 or 4. Yun yung oras ng lunchtime dito. So late na silang
late na silang lumabas. Dumating na rin kasi yung mga ibang kapatid pa ni mama, dad. Tsaka yung family. So, lumabas na lang sila para bumili ng grilled chicken para sa lunch ng lahat. So, yan, Nana. Show them. Dahil may sobrang lamig dito. Nasa loob kami. Kanina pa kami nasa loob kasi sobrang lamig. So, Nana, Lana. Show them your jacket. Tingnan nyo si Nana kung ano yung suot. Kasi sobrang lamig niya. Yan, Nana. Nakapang snow na si Nana. Like, ginaw na siya. Nana, show them your jacket. What's that? Show them your jacket. Yala. What happened? Yeah, Mama. Look at your face. Yeah, Mama. What happened? What happened? You wanna go for a walk? Yala ta. Mag-walk lang kami sandali pero sa araw. Let's go. Ayan, ikot lang kami ni Nana sandali. Kasi maraming tao sa loob. Nana! Where are you going? Alam niyo, napaka-odd lang nung nangyari nung Sunday bago pumanaw ang lola, ang teta Jamile. It's quite weird kasi si mama, dad madalas naman pumupunta sa bahay. Pero that day, nung umaga, nag-drop by sila. Tapos, Nora, ano ba yan? Ba't namumulot ka? Tapos, yung araw na yun, meron siyang mga kinuhang damit sa kwarto nila, ni Papa Akram. Yeah. But a little bit, yeah, Mama. Okay, here. Just stay here. Tapos, minigyan niya sa akin yung mga damit. Lahat puro itim. Yeah, Nora, come. Nora. Puro itim yung binigay sa akin ni Mama. So, parang, yung pala, meron akong paggagamitan ng mga damit na itim na yun. Kasi dito, yun nga, as earlier I've said na kung sa atin, 40 days, may 40 days silang babandok sa... Nana! Come here, Sierra is coming. Come here. O, diba? Ang ganda dito sa taas. Oh. Tingin nga, sa atin may 40 days na babanglok sa kanila din dito. Stay here on this side. So, ganun din sa kanila. Dito din, 40 days din. Pero, ayun nga, 40 days din dito. Sa atin, merong pin na itim, di ba? Pagka namatayan ka, merong kang pin na nilalagay sa damit. Pero dito, ganito, all black ang family. All black. And merong white na belo na na pang-cover sa ulo or nakalagay lang na ganyan. Yan ang palatandaan pagka may pumanaw sa family. Then, sinura naglalaro. Yan, ang lamig na ka. Lamig. Pero okay lang may araw. Hindi mo mararamdaman. Pero yung hangin kasi, dangerous flowers. Dangerous flowers? Yeah, may spikes. Yeah, ganyan sila makipaglaro. Tuwang-tuwa naman si Nora pagka ganyan ang laro nila. Yala, boxing. Boobs. Boogs. Ay, box. Boogs. Yala. Box. Fight. Yeah.
Gusto niyang lamutakin yung aso. Box, box, box! Yala! And pagkatapos sila maglaro dito, dumating na rin sila Firas, dala yung aming lunch, and madali ang kain lang ang ginawa namin kasi late na rin at kailangan na nilang pumunta sa Jamia. Ito yung lugar kung saan pwedeng pumunta yung mga taga-village, yung gusto makiramay kila mama, dad. And kami umuwi na rin kami right after kasi hindi pwede ang mga bata dun sa place. And if you like this video, kindly please subscribe to our channel, give us a thumbs up, and click the bell button to get you notified for our upcoming videos. God bless you all!